Money is to be invested, not just spent. Nakita niyo po yung mga taong laging walang pera, yung mga taong pag nakakahawak ng pera, ang iniisip ay gumastos. Hindi na iisip mag-invest. Nagkaroon ng 1,000 pesos, hindi bumili ng 3 kawali, bumili ng isang piling na saging na sabat, gawing banana cue at titinda. O kaya nagkaroon ng several millions, ang iniisip agad ay bumili ng isang island, mag-member ng isang club, hindi iniisip na mag-invest at magnegosyo. Money is to be multiplied. God loves seeing money being multiplied. Kaya sa isa pong parable na binigay ng Panginoon tungkol sa money, sometimes called talents, because it is a measure, it's a financial measure. Meron po siyang binigyan ng maraming talent, may binigyan ng konti, may binigyan ng maliit lamang, pero inaasahan niya na ayon sa kakayahan at ayon sa ibinigay niya, mapaparami. Matthew 25 verse 16, the man who received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So hindi lang niya ginastos yung pera, pinagtrabaho niya yung pera. Ininvest, pinuhunan, pinalago, at naging times 5. At yun pong binigyan ng Panginoon ng konting-konti lamang. Konti na nga yung ibinigay, hindi pa pinarami, binaon lang sa lupa. Hindi natuwa ang Panginoon. Sa Matthew 25:27, sabi niya doon sa nangangatwiran ay ang liit-liit naman na binigay niyo sa akin, lubog ko na lang sa lupa, o eto na uli. Well then, sabi nung character in the parable representing God, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Ayaw mo pala ka na mamuhunan, ayaw mo ikaw mismo yung magtrabaho at magnegosyo, sana man lang binigay mo sa bangko, magka-interest man lang. Ang gusto ng Panginoon, ang binibigay niya po sa atin na pera, ay lumalago, hindi na uubos. Why? Because the Lord multiplies blessings, and the Lord loves multiplying blessings. And what else should we do? That we should not only make money, but we should make more money than we need. Why? Because surplus money is to be made for sharing. Hindi sapat na tayo lamang making money, we should make surplus money. Lampas sa ating pangangailangan. Ephesians 4:28. One of the teachings of Paul concerning Christians, sabi ko, kailangan maiba na yung style nyo. O yung hindi nagtatrabaho, magtrabaho. Yung nagtatrabaho, mas magtrabaho pa. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. So you see, the teaching is that you should not only work so that you will have something for your needs, but you should produce more than you need so that there's a surplus and you will have something to give away for those who are in need. So ang Panginoon po na nagbibigay sa atin ng blessing, syempre ibinibigay niya yan una para gamitin natin, para tayo mag-enjoy, para tayo magkaroon ng mga provisions, pero lampas doon, gusto niya marunong tayong mag-invest. Napaparami natin, at hindi tayo sapat na kumita na. Makikita mo kumisan, bakit ba itong taxi driver na ito nasa ilalim ng puno, yung taxi nakataas ang paa doon sa bintana at natutulog na? Bakit ka natutulog? Naka-boundary na ako. Tama na sa kanya maka-boundary. O bakit na magsisini na itong tindera sa palengke? Kinita ko na yung pambayad ko sa pwesto ngayong araw na to. O bakit ito naman ay ayaw na magtrabaho? Tama na yung kinita niya ngayon. O magiinuman na tayo, enjoyin na natin. Sabi ng Panginoon, kailangan kumita ka ng higit sa kailangan mo para pag may nangangailangan, may maibigay ka. Hindi lang yung sapat para sa'yo. It is important.